Another day, another farmlet na naman tayo for today. So for today's video, nandito po ako ngayon sa Lopez, Quezon. Maglulokit ako na isang property na may sukat na 1.6 hectares. Sa mga buyers ko po na naghahanap ng properties na maraming fruit bearing and then along Barangay Road. Ayan, so watch nyo itong video na to. I'm sure magugustuhan nyo po ito. Ito po ay may katabing busay and then ito po ay may frontage po sa ating pinaka Barangay Road. So mamaya i-explain ko po sa inyo lahat. Pero syempre bago tayo mag-ikot, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel and then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para updated po tayo dun sa mga properties na i-vlog po natin. Napakagandang property po na to. So na pa hinihintay natin? Let's go! So yan, iikot na tayo kay property. Medyo maulan lang po So kung mapapansin nyo po, meron po akong pathway na dinadaanan. Yan po ay nakapaloob kay property. So yan po ay sadyang pinagawa po ni owner para po habang naglalabas po sila ng mga produkto ay hindi po sila mahirapan lalo sa panahon ng tag-ulan. And then dagdag-in po lang po, dito pa lang po tayo sa labas. So pakita ko lang po sa inyo yung mga kapitbahay po natin. Ayan, meron na po tayong isang bahay dyan. And then kung makikita nyo po yung parang waiting shade na yon, yun po ay boundary po ni property. So ito po yung pinaka road natin. Mamaya papakita ko po sa inyo yan. Yan po ay bali natuhog po tayo ng pinaka barangay road. So kabilaan po tayo po ay may frontage. Mamaya paglabas natin papakita ko sa inyo yan. So sa ngayon lakad muna tayo. And then nakakatuwa pagbungad ko pa lang dito kay property. So napakarami niyang fruit bearing. Meron na ako nakitang mangga, langka, santol. Ayan, meron tayong mga saging dito. Mamaya ikutin pa natin para makita natin iba. Meron din po itong rambutan at lansones. So mamaya puntahan natin kung saan nakatanim, saan part. Oh, ang ganda, ang daming niyog. Pakalakas ng ulan. Naabutan tayo ng ulan pero itutuloy natin tong vlog na to. Kuha na lang tayo ng payong. Uy, may guyabano. So ayan, habang nag-iikot tayo, explain na natin about sa documents itong property na to. Si property po ay may kabuuang sukat po talaga na 2.6 hectare pero ang binebenta lang po ni seller ay yung 1.6. And then yung isang hektarya po ay ibibigay niya po sa kanyang kapatid. So ito na pong tinatamaan po ng camera natin. Ito po yung kabuuan ng 2.6. Pero in-explain na rin po sa amin ngayon nung anak po ni owner, bali po ang mangyayari po is dito po sila kakat ng isang hektarya kung saan may mga bahay na pong nakatayo. Ayan po So dito na po kasi sila nagbahay kaya dito sa part na to sila magkakat. So ayan na po yun. Ang ganda ng property, ang linis. And then si 1.6 po ay dito po sa side na to kung saan napakarami nating puno ng niyog and then may fruit bearing din po tayo. Ang daming mangga. Mamaya iisa-isahin natin yan kung ano yung mga nakatanim and then kung ilan yung bilang nila. So si property po ay semi-slope. Ayan, kitang-kita na po natin dun sa ating camera. So hindi po siya naistakan ng tubig. Nadaloy po yung pinaka-tubig niya tuwing umuulan. Yan, ang ganda. Si 1.6 po ay merong niyog na nakatanim. Pera pa po yung maliliit na yan. So meron siyang nasa 300 kapuno. So hindi na natin isasama yung mga hindi namumunga. And then I think hindi ko po masyadong nakuha yung info pero tansya ko lang po yung pong 1.6 hectare po natin ay merong nilalaman na saging na nasa almost 500. Ayan, ikot pa rin tayo kay property. So parang nasira ako dun sa tansya ko kanina na saging. So estimated ko po is 500 pero malamang humigit pa pala So mas marami pang nakatanim dun sa may pinakalikod. Ayan. And then yung niyog natin, hindi naman siya masyadong kataasan pero hindi rin naman siya ganun kabata pa pero matagal-tagal pa po natin itong pakikinabangan. And then good thing din po kasi ay yung medyo mataas na po nating mga niyog ay may kapalit na agad. So ayan na po sila mga nakatanim na. So kahit pagdating ng araw, maklearing siya, may kapalit na po agad yung ating mga niyog.
Uy, meron tayong atswete. Ayan po ano. And then, meron tayong nakatanim doon sa banda doon na dalandan. So, yan, lakad pa rin tayo. Dami pa rin tanim hanggang dito sa may pinakalikod. Star apple yun, ano, ang laki. Daming saging. Ayan, lapit tayo dito sa may pinaka-ilog. Ito po yung pinaka-boundary to another property. Ano. So, hindi pa po ito yung busay na tinatawag. Bali, ito po ay nasa dulo ni property. Ayan. So, ito yung pinaka-ilog naman niya. So medyo may kalaparan naman, pero ito daw po ay hindi naman nataas kahit umuulan. So kalmado naman siya, hanggang ganyan lang po yan. So yung kabila na yon, hindi na po yun property. Ano? Ayan, ikot pa rin tayo. So napakagaan naman po ikutin ni property kasi nga sabi ko nga po ito po ay semi-slope lang. So wala tayong mataas na part dito. Ganda. Ito yung mga property na bet ko. Yung mga property na katabi ng Barangay Road. And then kagandahan nga po nito, yung buhat po dun sa National Road hanggang dito kay property is almost cemented road na po lahat. Ano? So meron na lang po tayong halos nasa 50 meters na hindi pa nasisemento. So yun po yung papunta na rito kay property. Medyo nakat na po ano. So nag-stop po kasi yung pagpapagawa ng kalsada kasi election na, so bawal na. So 50 meters na lang po yung hindi natin cemented road. Natapat pa yun sa katapat mismo ni property. So ayan, lilipat tayo dun sa may pinaka right side kasi ang unang pinasok natin is left side po. Ano? So pupuntahan naman natin ngayon yung pinaka busay. Ayan, kung saan marami din daw po mga niyog. So let's go, lakad tayo. Ganda. So ayan, habang nag-iikot tayo kay property, bigay ko na po yung details ng mga nakatanim dito kay property. So ulitin ko lang po, ito po ay may 300 na niyog. So nasa 3,500 kabuo yung inaani po sa kabuuan po ng 2.6 yan. Ano? So ito po ay merong 25 na lansones. Yung rambutan natin 25 din. Yung saging natin yun nga po nasa 500. Yung mangga natin nasa 10. And then may star apple tayo nasa 5 na puno. May guyabano tayo marami nasa 10. Yung mahogany po natin 15. Meron din tayong gemelina dito 10. And then kagandahan po nito, may line po tayo ng kuryente buhat dun sa may pinaka Barangay Road po, ano, dun sa kabila, ano. And then si property po ay mas malaki ang sakop dito sa unang binidyohan po natin sa ating left side. So konti na lang yung nasa right side po natin, pero papasukin pa rin naman natin siya. Pakita ko lang po sa inyo, bali dito po kami galing kung saan marami tayong fruit bearing, ano. And then ito po yung pinaka road na sinasabi ko po sa inyo na hindi pa sementado. And then ayan po, kitang kita naman po, zoom natin. Ayan po, butas na po siya pero hindi pa rin siya tinatamaan ng kalsada. And then si property po ay gaya na nasabi ko, natuhog po siya ng pinakakalsada pero mas malaki po yung part na nandito. Kung makikita nyo po yung ilang pirasong niyog na yan, so maliit na part na lang po yung nasasakop dito sa may right side ko po, ano. So medyo palalim na po ng konti yan. And then ito na lang po yung pinakalapad po ng ating pinaka right side. So may line tayo ng kuryente. Yan. And then ito na po yung pinaka road po natin na sinasabi ko po sa inyo. Doon sa may gawi doon, cemented road na po, ano. So maiksi na lang po yung hindi pa natin nasisemento.
And then, may kapitbahay na po tayo. So, meron tayong parang waiting area dito. Ayan. Pero try nating silipin kahit medyo malalim. And then, about naman po sa documents, ito po ay TCT title and then si owner po is patay na. So, yung anak na lang po ang nagbebenta. Oo nga, medyo palalim na po siya pero hindi na po kasi magsasakop ng property yan, siguro hanggang dito na lang po. So medyo maliit na lang po yung part nandito, and then ito po yung sinasabi ko na pa pwede na lang po nating pagtayuan ng kubo, pero oras po na mag-widening dito po sa may kalsada na yan dito, so tatamaan pa rin po tayo, so maliit na portion na lang po yung nandito natin. Ayan, pumasok pa ako dito sa may pinaka right side. Tingnan ko lang kung overlooking, and then overlooking po siya. Ayan, So ito yung sinasabi ko, maliit na lang na part, pero pwede pa rin pagtayuan ng kahit simpleng kubo para matanaw lang natin yung pinaka overlooking niya. Ayan. And medyo pa daos-dos na po tayo ng konti. So nandun na po yung pinaka busay. Try nating puntahan na, pero medyo madulas po. Ayan. And then, about naman po dun sa sasagutin ni seller at ni buyer, bali po si seller po ay mananagot po dun sa CGT and block stamp. And then, sasagutin din po niya yung sukat ng 1 hektarya. So, si buyer po, ang sasagutin lang po niya ay kung alin po yung kukuhanin niya, kung saan huhugot nga po tayo ng 1.6. So, yun lang po yung sasagutin niya sa sukat. Kasi po, itong property po na to ay dapat na pong iparelocate kasi nasa 1990 pa, huling nasukat po. So medyo may katagalan na, so dapat po ay maipasukat na po natin. And then tayo po ay nasa 7 kilometers para makarating po tayo ng pinaka national road. And then kagaya ng nasabi ko, almost cemented road naman po lahat. So napakagandang puntahan po ni property. Wow, ang ganda ng view. Ayan, kung sakaling gusto nyo pong i-avail si property dito pa sa Lopez, Quezon, pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. And about naman po dun sa ibang details na hindi ko nabanggit, nasa description box na po namin lahat yan. So, pakiclick na lang din po iyon. And then, si property po, price reveal po tayo. Si property po ay binebenta po sa halagang 1.2 million lang. So, ito po ay along Barangay Road. And then, at the same time, napakaraming fruit bearing. Ayan. May overlooking. So, avail na po kayo mga ka-farmlat. So, wala naman pong sasagutin si buyer maliban po dun sa ating pasukat and then deed of sale and then transfer po. Kagandahan nito, pagbaba ng sasakyan, property na agad-agad. And then, sagana po sa source ng tubig si property. So, kabilaan po yan Dun sa una, meron tayong ilog and then dito sa may right side naman natin, busay. Kaya lang baka hindi na natin masyadong mapuntahan kasi napakadulas po talaga. Pero yan pong mga source ng tubig na yan ay hindi po nakapaloob kay property. Bali yan po ay boundaryhan lang. So, dinadayo po kasi ito para paliguan po ng mga taga dito po. So, kompleto po si property Ayan po yung source ng kuryente. So, yan po. Lalabas na ako ng pinaka-area. So, by the way, it's me again, Olive. Thank you for watching. And then, yan, avail na po kayo. Isang magandang property na naman yung na-visit namin for today.